Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga kapuso, si Papa Dudut po ito. Huwag kakalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel. Pindutin ang notification bell para maging updated po kayo sa mga pinakabagong post ng inyong Papa Dudut. At syempre, huwag din kakalimutan ang mga almost daily vlogs natin na ginagawa. Meron tayong mga challenges, meron tayong mga comedy, at kung ano-ano pang mga personal vlogs na pwede nyo ring mapanood. Anong gagawin mo kung ang lalaking nangako sa'yo ng masayang buhay ay biglang nagbago? Kakapit ka ba sa dating pangako niya? O sasama ka sa ibang lalaking tutupad ng lahat ng pinangako niya? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa iyo, Papa Dudut, at sa lahat ng libo-libo mong tagapakinig sa YouTube ng Papa Dudut Stories. Naiengganyo rin po akong makinig online dahil pwede ko nang balikan ang mga storya kahit na kailan namin ito gustuhin. Salamat sa data ko at sa wifi ng kapitbahay ay lagi akong updated sa iyo araw-araw. Papa Dudut, tawagin niyo po ako sa pangalang Mayet ng Caloocan. 18 years old at kasalukuyang naninirahan dito sa Manila. At may 2 na po akong anak. Bago ko po ikwento sa inyo ang latest na ganap sa buhay ko, ay gusto ko munang ikwento sa inyo ang dati pang ugat ng aking pagre-rebelde. Bata pa lamang ako, Papa Dudut, ay saksi na ako sa madahas ng klase ng pamumuhay dahil na rin po sa magulong pagsasama ng aking mga magulang. Ang tatay ko ay kilalang lasinggero at babaero sa lugar namin. Ang nanay ko naman ay kilalang bungangera at nagger sa asawa niya, kaya hindi nakapagtataka kung bakit siya iniwan ni tatay. Mula noon ay naging miserable na ang buhay ko, na kami na lamang pareho ang natira sa bahay ni nanay. Isipin mo, Papa Dudut, sa edad na 18 ay pinapahiya pa ako ni nanay sa harap ng mga kapitbahay namin. At halos isumpa niya ako, Papa Dudut. Manang-mana ka sa tatay mo, wala kang modo. Magsama kayo ng batugan mong ama. Nang gigigil na sabi pa ni Mama habang nakaamba sa akin ang dala niyang plastic na tubo. Halos araw-araw akong may latay dahil kay nanay. Nakakahiya, kahit na dalaga na ako ay nagagawa pa niya akong bugbugin. At dahil sa galit ko sa mundo, sa tatay ko at sa nanay ko ay naglayas ako. Napadpad ako sa bahay ng manliligaw kong si Boy. Kaklase ko si Boy sa high school at isa rin sa mga masusugid kong manliligaw. Sa lahat ng mga nagparamdam sa akin noon na may gusto sa akin, ay si Boy lang po ang pinaka may tsansang sagutin ko. In short ay siya lang ang naging type ko. Wala kasing kabuhay-buhay yung ibang mga nanligaw sa akin. Mas inuuna nila ang bisyo at ang tropa. Isa pa ay gwapo din kasi si Boy, Papa Dudut. Kung sa artista,
Kahawig niya si Jack Roberto. Paitimin mo lang. Tulad ni Jack Roberto ay marami ding abs si Boy. Nakuha niya yon sa pagpapadyak at sa pagbubuhat para kumita ng ekstrang pera kapag wala kaming pasok sa eskwela. Kumbaga ay banat na banat siya sa pagtatrabaho. Ako naman sa mga interesadong malaman ng itsura ko ay kamukha ko po si Barbie Forteza. Paitimin mo lang din. Hindi po ako nagbibiro, Papa Dudut ha. Talagang chinita ako. Naman ako yon sa side ng tatay ko na mga inchik. Umitim lang ang kulay ng balat ko dahil lagi akong naglalayas. At yun nga, ang pinakahuling lugar na napadpad ako dahil sa paglalayas ay ang bahay nila Boy. Labis ang habag sa akin ni Boy matapos kong ikwento sa kanya ang lahat ng masamang sinapit ko sa poder ni Mama. Ipinakita ko din sa kanya ang mga latay ko sa braso. Boy, pwede mo ba akong patuloyin dito sa bahay ninyo? Magsama na tayo. Sinasagot na kita. Umiiyak na sabi ko sa kanya, sabay yakap sa kanya ng mahigpit. Hindi agad nakapagsalita si Boy matapos niyang marinig ang sinasabi ko. Na para bang umiksi ang dila niya, dahilan para hindi siya makapagsalita pa. Ilang segundo pa ay inulit ko sa kanya ang tanong ko. Pero imbes na si Boy ay nanay niya ang sumagot. Hindi pwede. Walang ipapakain sa iyo ang anak ko. Isa pa, kaya babata niyo pa para mag-live-in. Gagaya pa kayo dyan sa kuya mo Boy na nagpatuloy dito ng kinakasama. Wala na tayong lugar dito. Siksika na tayo. May kagaspangang sabi ng nanay ni Boy na itago na lang po natin sa pangalang Nanay Christy. Massage therapy si Nanay Christy na nagtatrabaho sa isang maliit na spa malapit lang sa bahay nila. Hindi namin namalayan ni Boy na nasa may pintuan na pala siya sa labas ng bahay nila. Natahimik kaming pareho sa mga sinabi ni Nanay Christy. Pero ilang segundo matapos noon ay nabigla ako sa mga sinabi ni Boy. Hindi natin siya pwedeng ipagtabuyan, Nay. Malapit ka nang magkaapo kay Mayet. Buntis siya, Nay. Seryoso pero nanginginig ang boses na sinabi yon ni Boy. Hindi ako makapaniwala na dahil lang sa pagsisinungaling na yon ay agad naming napapayag si Nanay Christy na magsama na kami ni Boy. Alauna ng hapon ay umalis na si Nanay Christy sa bahay nila para pumasok sa trabaho. Saka pa lang kami nakapag-usap ni Boy. Halos maluwa din siya sa kakatawa habang pinagmamasdang maglakad ang nanay niya papalayo. Madali talagang mautuyang si nanay. Mabilis kausap. Nakangiti nang sabi ni Boy. Pero Boy, malalaman din niya ang katotohanan na hindi ako buntis. Sigurado magagalit si Nanay Christy sa atin. Nag-aalalang sabi ko. Problema ba yon? Di gumawa tayo ng baby. Nakangiting sabi ni Boy sabay yakap at halik sa akin. Hindi na ako magpapakasanta sa inyong mga nakikinig. Pumayag ako sa deal naming yon. Halos araw-arawin namin papadudot yon para lamang mabuntis ako. At ayun nga, agad ay nagbunga ang paggawa namin ng bata. Nang mga sandaling yon ay nasa talampakan na yata ang utak ko, papadudot. Hindi na ako nag-iisip pa sa mga pwedeng consequences ng mga pinaggagawa namin ni Boy. Ang importante lang sa akin ay bumuo ng matatawag kong sarili kong pamilya. Si Boy ang tatay, ako ang nanay, at syempre dapat meron kaming baby. Pero hindi ko gagayahin ang mga magulang ko na basta lang inanak ako tapos ay pinabayaan na.
Sa pagkakataong ito ay iibahin ko ang diskarte sa buhay at magpapakananay ako at magpapakaasawa ako. Naging maalwa naman Papa Dudut ang pagsasama naming dalawa ni Boy. Kahit pa kapisa namin sa isang bahay ang kuya niyang si John John at ang ka-live-in nito na si Sarah. Mabait naman sila at casual lang kami bilang magkakapisan sa bahay. May kanya-kanya kaming mga kwarto. Hindi ko masasabing matalik na magkaibigan kami ni Sarah at ng kuya ni Boy na si Kuya John John. Pero hindi ko din sila nakakaaway. Palibhasa kasi ay madalang naman kaming magkita simula noong nagtrabaho na si Sarah sa isang factory kaya weekend na lamang siyang umuuwi ng bahay. Si Kuya John John naman ay sa panggabi ang pasok niya kaya madalas ay tulog lang siya sa hapon sa kwarto nila. Ako, hindi naman ako mahilig lumabas ng bahay. Tamang tambay na lamang ako sa kwarto. Dahil sa may kalakihan na rin noon ang tiyan ko. September 2018 nang nanganak ako Papa Dudut. Halos bumuhos ang kaligayahan sa pakiramdam ko. Sa unang pagkakataon na makita ko ang baby namin ni Boy ay sobrang sarap sa pakiramdam. Lalaki siya na tawagin na lang po natin sa pangalang Baby Mayor. Kayo John John, kailan kayo magkakaanak nitong si Sarah? Pambabasag na tanong naman ni Nanay Christy sa kanilang dalawa. Malapit na po Nay, matipid na sagot ni Kuya John John. Tahimik lang noon si Sarah. Masasabi ko na naging responsable naman si Boy Papa Dudut. Mula noong naging ganap na siyang ama, naghanap din siya ng ibang trabaho at sinuwerte namang napasok sa isang mall na may minimum na sahod. Ang problema nga lang Papa Dudut ay naging below minimum na ang oras niya sa aming mag-ina niya. Maagang aalis si Boy ng bahay dahil sa paghahabol na hindi matraffic at late na rin siyang uuwi dahil sa traffic. Sa pagtagal ay nakaramdam ako ng unti-unting pagbabago sa ugali ni Boy. Naging madalas na siyang iritable at para bang pagod lagi sa trabaho. Sa totoo lang ay nirereklamo talaga niya ang isa sa mga boss niya na masyado raw power tripper. Sa tuwing uuwi siyang pagod at wala sa mood ay hindi ko na lang siya pinapatulan. Pilit ko na lamang siyang iniintindi dahil alam ko naman na hindi biro ang ginagawa niyang sakripisyo sa amin ni baby. Madaling araw noon habang nagpapadede ako ng bata at himbing na himbing si Boy sa pagkakatulog nang nakita kong umilaw ang sipi niya. Nagulat ako sa mga nabasa ko na may katek siyang babae at kalandian. Nagpatay mali siya na lamang ako Papa Dudut. Pero deep inside ay naging simula na yon ng pagiging balisa ko. Walang araw na aalis at uuwi si Boy ng late sa bahay na hindi ako nag-iisip na baka nagkita sila ng babae niya. Nasasaktan din ako Papa Dudut sa unti-unti niyang pagbabago at pakikitungo sa akin. Hindi na niya ako pinapansin. Hindi man niya ako sinasaktan ng pisikal pero dinudurog niya ang puso ko. Nagsimula na rin siyang magkulang sa entrega sa akin ng pera para sana sa panggatas ni baby. Sa mga panahon na yon na wala akong ibang nakakaramay ay si Kuya John John ang madalas ko lang nakakausap. Kakatukin niya ako sa hapon dahil naririnig daw niya akong umiiyak. Nag-away na naman kayo no? Huwag mo nang itatanggi. Dinig na dinig ko kayong dalawa. Ang nipis lang kaya ng dingding na pagitan natin. Nagsimula doon ang isang magandang pagkakaibigan sa pagitan namin ni Kuya John John. Madalas kasing kaming dalawa lang at ang baby ko ang naiiwan sa hapon sa bahay.
Nasa trabaho sa mall si Boy at nasa spa naman si Nanay Christy. At sa weekend pa ang uwi ni Sarah. Mabuti na lang at may nasasabihan ako ng sama ng loob ko, Papa Dudut, sa pamamagitan ni Kuya Janjan. Hindi lang sa pag-a-advise maaasahan si Kuya Janjan. Maging sa problemang pera ay siya rin po ang sumasalo sa dapat sana ay si Boy ang may responsibilidad na pagbili ng gatas ng anak niya. Matagal ko na rin kasing gustong magkaanak pero nahihirapan kaming makabuo ni Sarah. Paliwanag nito sa akin nang minsang matanong ko siya kung bakit hindi pa sila nag-aanak ni Sarah. Ganon lang ang routine naming dalawa sa bahay. Madalas nakadungaw si Kuya Janjan sa may pintuan ng kwarto namin habang nakikipag-usap sa akin. Masarap kausap si Kuya Janjan at magaling din siya na mag-advise. Ayon sa kanya, maging sila ni Sarah noon ay pinagdaanan din ang mga minsang tampuhan. Baka daw naninibago lang si Boy sa bagong nature ng trabaho niya. Mabigat daw talagang trabaho ang maging staff at bagger ng isang grocery store sa isang mall. Bilang dati siyang nagtrabaho dito bago siya sumubok na mag-call center. Habang pabuti ng pabuti ang ugnayan namin ni Kuya Janjan, ay pasama naman at palala ng palala ang relasyon namin ni Boy. Hindi niya ako sinasaktan, pero nasasaktan pa rin ako. Dahil alam kong may nag-iba na sa kanya. Hindi na siya tulad ng dati at alam ko ang dahilan niya. May iba na siyang babae. Tama ang kutob ko sa mga nabasa kong kateks niya na may iba siyang babaeng pinag-aaksayahan ng oras. Kinakalimutan na niya kami ng anak niya. Sinubukan kong maging manhid, Papa Dudut, pero hindi pa ako bato. Tuluyan na akong nagpagape sa lungkot na aking nararamdaman. Pakiramdam ko ay walang ibang nagmamahal sa amin ng anak ko. Kahit si Boy ay nagsawa kaagad sa amin ng anak niya. At bilang malungkot nga ako noon, ay mas ninais ko na lagi kong makasama at makausap si Kuya Janjan. Siya lang ang tanging dahilan para magstay pa ako sa bahay na yon. Mas madalas pa nga siya ang nagbibigay ng oras sa baby namin kaysa kay Boy. Hanggang isang hapon, kaming dalawa lang ni Kuya Janjan at si baby ang naiwan. Habang umiiyak ako ay hindi ko na napigilang yakapin siya ng mahigpit. Bagay na pinayagan naman ni Kuya Janjan na mangyari. Hanggang sa unti-unti niyang pinasok ang sarili niya sa loob ng kwarto namin ni Boy. Ayaw ko lang sa pinto ako tumambay, Mayet. Gusto ko dito ako sa kwarto mo. Ang sabi niya habang hinuhubad ang pangitaas niya. Aaminin ko ulit sa inyo na hinayaan ko lang na magpatianod ako sa alon ng ligaya. Kasama sa kama ang kuya ng kinakasama ko. Nakipagsiping ako sa kuya ng ama ng anak ko. Hindi ko maipaliwanag ang sarap sa pakiramdam habang magkayakap kami ng mahigpit. Nakalimutan ko kung sino kaming dalawa habang nagpapakalunod kami sa dagat ng kasalanan. Hindi lang isa kundi maraming beses na pumayag ako na may mangyari sa amin ni Kuya Janjan. Total ay hindi na rin kami nagsisiping ng kapatid niya. Kaya marapat lamang na magpadilig ako sa kanya. Ginagampanan ng maayos ni Kuya Janjan ang dapat sana ay ginagawa sa akin ni Boy. At bilang ganti ay hinahayaan ko na may mangyari sa aming dalawa. Sa ngayon po, Papa Dudut, ay nagpaplano na kaming magtanan ni Janjan. Walang araw na hindi ko gusto na hindi kami magkasama. Kung tutuusin ay wala kaming nilalabag na kahit na anong batas. Hindi kami kasal ni Boy at hindi rin kasal si Janjan kay Sarah. Nangako sa akin si Janjan na aakuin niya ang pagpapalaki sa anak namin ni Boy. Total ay dugot laman din daw niya ang bata.
kung hindi kayang magpakatatay ni Boy, ako ang magiging tatay ng anak niya. At ako ang magiging asawa mo. Pangako sa akin ni Janjan. Ano po ang gagawin ko, Papa Dudut at mga ka-YouTube? Dapat ko bang isalang-alang na si Boy ang nakaunang nakabuntis sa akin kahit na alam kong nang babae na siya? At alam ko din sa sarili ko na hindi ko na siya mahal. O makipagtana na ba ako kay Janjan, ang bagong lalaking minamahal ko ng higit pa sa buhay ko? Sa mga nagtatanong ay mas gwapo po si Janjan. Kamukha din niya si Jack Roberto, kasing puti pa. Sana po ay matulungan niyo ako sa aking problema. Sana po ay maasahan ko yung mga praktikal na advice. Total ay nilatag ko naman po sa inyo ang totoong status ng aming mga relasyon. Pare-pareho po kaming mga walang sabit. Uulitin ko po yung tanong ko sa inyo kanina sa intro. Anong gagawin mo kung ang lalaking nangako sa iyo ng masayang buhay ay biglang nagbago? Kakapit ka ba sa dating pangako niya o sasama sa ibang lalaking tutupad ng lahat ng pinangako niya? Respectfully yours, ang inyong ka-stories, Mayet. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.